tayo ay puno ng mga hindi maaayos na pag-iisip, paano natin talagang makikilala ang Panginoon na holy, banal, kaiba sa lahat? Tayo ay mababa, siya ay mataas. Paano mo pag-aaralan yung mas mataas sa iyo? Okay? And then, ang problema pa natin is, nandito tayo, okay, ngayon, ay ang Bible na magiging source ng ating pag-aaral ay matagal na. Almost 2,000 years ago na. Okay, so ibang-iba ang culture, iba-iba ang language, iba-iba ang figures of speech na hindi natin alam. Hindi naman natin pwedeng tanungin yung mga writers. Wala na sila. Di ba? Kaya ang nangyayari, tayo na lang ang nagtatanungan. Pare-pareho naman tayo pulpul. Pare-pareho tayo hindi nakakaalam. So, mahirap. Okay? And then, yung geography, okay? Hindi tayo masyadong familiar sa geography. Like for example, ngayon nangyayari, ikineconnecta parati sa Psalms 83 o kay Jeremiah, okay? Yung mga nangyayari sa Iran ngayon. At kami nagsasabi, ang Iran ay hindi raw tatagal, pupulbusin. Dahil ang ginagamit ang ilam, okay, yun daw pupulbusin, sabi ng Panginoon. Ay ilam is where? Alam po ba natin? Sabi ng maraming Iran. Okay? Kung ang talagang all maps ang titignan natin, this is part of Iran. Okay? Medyo maliit lang na bahagi ng Iran, yung ilam na yun. So dapat alamin natin para pagka discuss tayo, lalo na yung mga nangyayari, eschatological, alam natin lahat yung nangyayari. Okay? So, may problema sa ating pong pag-aaral ng tayo. Okay? But then, ang tanong is this: can we really know God? Talaga bang makikilala natin ang Panginoon? Okay? Una, we are not religiously prepared. Bakit ka mo religiously unprepared? Katoliko. Ang general na, mas marami ang mga Pilipino, mga Catholics. Hindi alam kung sino talaga ang tunay ng Diyos. Maski pare, hindi nila alam ang talagang Bible. Okay, sa kanilang pag-aaral, ilang years ang philosophy. Then, kumbaga masters nila is pag-aralan nila ang tungkol sa Pope. Pagdatapos yung Pope, pag-aaralan nila si Mary. Yun lang So how can they know God? How can they transmit any knowledge about God kung wala naman silang mismong background? About Bible knowledge, wala ba sila? Di ba may first reading, may second reading? Di po ba? And then meron silang misal. Yung misal is 5 years na nakaprepare na ng Vatican kung ano ang i-preach ng pare. Kung ano yung first reading, second reading. Pero hindi yung content ng Bible ang naroroon. So, paano na ang mga Pilipino na makakakilala sa Diyos? So, mahirap. Okay? So, ang tanong natin ngayon, na doon tayo nanggaling sa ganung klaseng buhay, paano natin makikilala si God? Makikilala ba talaga natin? Can we really know God? Can we really know God? So, sa atin na lang mismo, Christian tayo, pare-pareho. Pero iba-iba ang knowledge natin about God. Okay. Merong mga lumalabas ngayon, love is God. God is love. Yun lang. Walang justice. Walang righteous. Walang holy na pagkakakilanlan. Basta God is love. Kaya nga, nasabi ko, I think na-share ko na ang ilan sa mga theological constructs nila ngayon is yung impyerno. Yes, meron pupunta sa impyerno, pero dahil sa pag-ibig ang Diyos, maaalis din sila sa impyerno. Mawawala rin sila. Is that God? Tinumero. May lang. Okay? Living out pa nga. Hindi naman exclusion. Oo, okay. Tapos lahat, di ba? Lahat masisave.
Okay? So yun ang pagkakakilanlan sa Diyos. Pero is that reality? Okay? So ang tanong muna natin is this, can we really know God? Makikilala ba natin ang Diyos? Okay? Now, ang aking context is this. On our own, gagawa tayo ng studies, gagawa tayo ng ating pagsasaliksik. I don't think by ourselves we can know God. Maski sabihin mo pang pantas, maski sabihin mo pang marunong, okay? Parang napakahirap ma-claim na matututunan ng tao kung gusto niya lang talagang matutunan kung sino ang Diyos. Okay? Kernel, tanong natin dito, okay? Alam ko, mga top 2 ng all students ang narito, diba? Marunong talaga. Paano yung knowledge of God? Kaya for them, madali ba na makilala ng mga kadete ng Panginoon? Marunong. Wala. Wala. Sir. Maski umaatin na sila dito sa mga churches, parang mahirap pa rin dito. So, it only proves, I believe, yung kapasidad ng tao regarding spiritual things. Talagang magkakaroon ng problema. Okay. So now, anyway, nag-aaral tayo. Then we really know. So, sige, sasagutin ko na. Okay. Okay. Siguro, we will come to that. No? Talagang tama naman. We can know God. Okay. Bakit we can be able to know God? Sa hermeneutics, merong batas, merong rules sa hermeneutics. Only those who have the Holy Spirit, only those who are saved, only they can know God. Sila lang ang pwedeng dumating doon sa talagang tamang understanding ng kung sino ang Diyos. Okay. So, makikita natin, ang isa sa mga requirement for us to know God is dapat saved ka na. Then pangalawa, dapat may Holy Spirit ka talaga. Sa bagay, hindi ka naman pwedeng maging saved kung wala kang Holy Spirit. Diba? Wala kang Holy Spirit kung hindi ka saved. Hindi ka saved kung wala kang Holy Spirit. Kung wala kang Holy Spirit. Hindi. Nanahan ang Holy Spirit the moment you are saved. Ephesians 2:1. We are already saved. We are still dead. Gave us life. So, pumasok muna ang Holy Spirit sa atin para nagkaroon tayo ng enablement para makilala siya. Ephesians 2:1. Okay. In theology, you know regeneration. Regenerated muna. So, ang tanong, what comes first? The Word of God or regeneration? Sino ba ang pwede? Sino ba talaga ang una? Ang sabi mo pa, diba? I am not ashamed of the Scripture, I am not ashamed of the Gospel, because it is the power of God. Diba? O ano ngayon ang una? Is it the Holy Spirit or it is the Word of God? Tao po. Nandiyan na yung word of God. Na-i-change na Pilipinas. Pero pag na-regenerate yung tao, yung mabubuksan. Ako tingin ko, the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, doon mananahan. The moment you Receive. Unang Holy Spirit, then mamumulan ka,
Cognitive technology, hindi natin ma-absorb yung salita niya. No one can really know God. Okay? Kung wala kang regeneration, kung hindi ka pa talaga, possessed of the Holy Spirit. Okay? Merong problem tayo personally. Okay? Di ba tayo ay, kung tawagin ng Panginoon, dead? Ano ibig sabihin ng dead? Separated from Him. So ano ang sign ng separation from God? We don't know God. Okay? Wala tayong relationship with God. Maski itapat sa iyo ang Bible, maski napakarunong mo pa, hindi mo maintindihan ang Word. Okay? So ano kailangan? Marunong ang Panginoon eh. Ibigay mo ng Holy Spirit. Kapag binigay ni God ang Holy Spirit, may nangyayari. Alam mo kung ano? May lalabas na tinapay sa harap. Kailangan kainin nyo. I am the bread of life. Okay. So kailangan yung Holy Spirit, of all things, yun muna. Then may ginagawa siya sa atin. Inaalis niya ang kabulagan sa spiritual na mga bagay-bagay. Inaalis niya ang kabingihan ng bawat isa sa atin. Okay? Yung ating pagiging tungkol, inaalis niya. We can be able to understand only the Word of God if inaayos na tayo o inayos na tayo. That's the only time that we can be able to appreciate the Word of God. Okay? Ano yung sa akin na they were already trying to Apelo, yun yung Pentecost, Day of the Pentecost. Okay? Nagkaroon ng first ever, nagkaroon ng church. Ano yung church? Sinasabi, hindi ba nandun na nga yung mga disciples of the Lord Jesus Christ? Kung sinabing church, mga mananampalataya, naniniwala, pero merong isang technical na kailangan nila. They have to possess the Holy Spirit. So yun, nagkaroon ng Pentecost, talagang ginagyan ng Panginoon ang mga natitirang mga disciples. Natitira. Kasi ang dami-dami sumusunod sa kanya nung una. Pero 120 lang ang naiwan. Okay. So sila lang talaga ang tinarget ni God para makareceive ng Holy Spirit. Okay. At that particular time, then nakareceive sila ng Holy Spirit, di ba? Nasa upper room. Ano ang pakiramdam ng mga tao, ng mga disciples? Di ba takot sila? Okay. Talagang nagsama-sama sila dahil may takot sila eh. Alam mo kung bakit? Yung master nila, napatay. Okay? Yung master nila, napatay sa cross. So, ang tingin nila ngayon, pati sila, magaganon din. Eh, wala namang nagawa yung master nila. Paniwala ko pa naman, Bisaya, paniwala ko pa naman siya yung magliligtas sa Israel. Tapos napako. Wala ka kwenta-kwenta, hindi na. So natakot na yun ang mga disciples. That's why they are there. Nag-uusap-usap. Okay? But then that was the exact time na kung saan God will be giving the Holy Spirit to them. Talagang Pentecost. Okay? Although it is a holiday, a regular holiday para sa mga Hudyo, Pentecost magandang pag-aralan. Okay? Magandang pag-aralan ng Pentecost. So, yun ang timing. Na doon nag-start lamang ang Church of the Living God. Doon lang nag-start ang body of the Lord Jesus Christ. Doon sa panahon na yun. Okay, paano natin nasabing yun na? Dahil yung requirement para masabing talagang church, doon lang nagganap. They were disciples. Okay? Not necessarily mga believer, yung Christians na born again, hindi pa. Pero naniniwala na sila, nag-aaral na sila kay Kristo Jesus pa. Nakakapakinig na sila ng Word of God. Okay? And some of them, talagang na-experience na nila. Remember the 70
na mga followers ni Jesus Christ, sinend out niya. Pagbalik, anong report? Anong report ng 70? Nakapag-alis sila ng demonyo, yung mga may sakit ay gumaling, okay? Nakagawa ng mga kamanghamanghang mga bagay. Although wala pang Holy Spirit, ha? They were just sent by God. Okay? Now, ang nangyari is, nagkaroon ng official na sabihin natin pagkakatawag na sila ay mga believers na at that time, yung ang Holy Spirit ay ibinigay sa kanila. Okay, that's the only time na buo, na-establish ang Church of God, of Jesus Christ. Okay? So, ang nangyari, tinan mo si Peter, that is Peter, takot na takot pa eh. Okay? Eh, dati matapang na yun. Doon sa Gethsemane, ano ginawa ni Peter? Tinagaling ni Malcolm. Oo, yung tenga. Okay? Palagay ko, ang tira nun sa ulo, hindi tatakain. Okay? Hindi nakapilag. Hindi naman ang tenga. May question Putol, ako. ang tenga. Basta may question. Yung question na pag-usapan natin after. Okay? So, si Marcos, siguro tinitira sa ulo ni Peter. Okay? Pero nakailag, yun, dito. Tapang. Ang tapang niya, yung parang tapang natin dito. Okay? Yung persona niya, yung tapang. Pero afterwards, yung tapang niya na iba na eh. Ano yung tapang niya? Magsasalita na siya sa mga tao. Okay? Ano ang ano niya? Kaya gusto mong makita natin. Taga saan ba si Peter? Mangingisda. Kumbaga mababa lang ang kanyang status sa harap ng tao. Tapos nagsasalita siya sa Jerusalem. Nagsasalita siya sa harap ng mga OFW, yung mga galing sa ibang bansa. At matapang pa siya. Mali kayo, mali. Hindi lasingin, aga-aga pa lasing na. Diba? Then, ayun, pinaliwanag niya. At ang isa sa mga sinasabi niya is, kayo ang pumatay kay Kristo Jesus. So, iba yung tapang na niya. Naging parang spiritual din na ang lumalabas sa kanya. How come? Yun. The Holy Spirit came upon him too. Pumasok din ang Holy Spirit sa kanya. Kaya naiba siya. Okay? Kumilos na siya. From then on, naging fishers of men. Ano bang pagkakaunawa natin sa fishers of men? Fishers tayo, men. Fisher. Ano bang pagkakaunawa natin sa fishers of men? Matindi yan. Yung fishers of men. Parang sa atin, parang balwala lang. Manguhuli lang tayo, di ba? Mangingisda lang tayo ng tao. Yung mga ganun. Ano ba ang idea pag sinabi mong fishers of men? Parang magpipres ka ng Word of God. Magpipres ng Word of God. Magpipres lang para maging Kristiano, ma-evangelize. Ano pa ba? Soul winning. Okay? Malapit-lapit. Ano pa? Pagka sinabi kasi fishers or fish, yung mga ganong klase, or yung the action of catching, hindi po kasi basta-basta lang. Okay? Involved dito yung pag-review sa kanila. So talaga sasabihin mo, kasalanan sila. Okay? Ngayon, ang evangelism ba? Diba? Sa kanila, pag sinabi yung fishers of men, ipapaalala mo sa kanila, makasalanan sila. They are missing the mark. Talagang sila ay hindi ayos. Okay? And then, ang isa sa mga purpose also ng sinasabi, fishers of men, kuhanin sila, maski pwersahan. Okay? Kuhanin sila ng pwersahan. Okay? Di ba yun yung may kawil? Galaw ng galaw yung isda. Pero, you have to land it on your boat. On your boat. Ganon. Okay? And then, pag sinabi mong fishers of men, tatanggalin mo sila dun sa kanilang kalalagay. Aalisin mo sila sa dagat, lalagyan mo sila sa kaldero mo. So, ganoon din yung sinasabing fishers of men. Tatanggalin mo sila sa pagiging makasalanan. Okay? Amen. Tatanggalin mo.
Of course, hindi ikaw ang magtatanggal, it's God. Okay? Pero sa pamamagitan mo, nagaganap o magaganap yung purpose na yun. So, matindi yung sinasabing vision of man. Kinetic, may movement. Hindi basta-basta. Okay? Hindi yung maamo ka or what. Okay? Tapos kukunin mo yung tao, medyo tatapik-tapikin mo yung ganung klase. Hindi. Okay? Talagang pwersahin sila para makita ang pagbabago sa kanila. So that's vision of men. Okay? So likewise, when we study the scripture, bagamat hindi natin talaga maintindihan ito, first place, hindi natin maintindihan talaga. Pero darating yung time, God will be the one to reveal Himself to us. Kung walang magre-reveal, kung hindi i-reveal ni God kung sino siya, kung sino tayo, kung ano ang plan niya, walang makakaalam sa atin maski marunong ka pa. Okay? So, the knowledge of God is not naman impossible. It only becomes possible when He thinks na it's time for you to know Him. At si God, okay din eh. Hindi niya kailangan ipakalala ang kabuuan niya sa atin para makalala natin. Tama, maliit lang ang pagkilanlan natin sa Kanya. Pero that will be enough for us. That will be satisfying for us. Maski maliit lang ang ating pagkilanlan sa Kanya. Okay? For example, merciful. God is merciful. Diba? Alam natin, merciful. Ano ba yung merciful? Maawain. Meron pa ba? Meron. Bisaya, ano ba yung merciful? Yung sa Bisaya, maluluyon. 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 Sa inyo? Mabagig. Mabagig. Okay. So, yun lang ang alam natin. Okay. Sa amin, diba? Buutan. Buotan? Buutan. Buotan. Buutan. Buotan. Mabait. Iba yung mabait. Iba yung merciful. Maluluyon sa Bisaya. Okay. Iba yung mabait. Iba yung yung gano'n. Makikita natin later on. Makikita natin yung mga gano'n sa ating pag-aaral. So, mabait lang ang alam natin. O kaya ay maawain lang, di ba? Pero may awa. Pag pinag-aralan natin yung mercy of God, kasama dito, siya na mismo. Anong ibig sabihin ng siya na mismo? So, si God, kay merciful sa atin. What does that mean? Tinitingnan niya tayo, okay? At sa kanyang pagtanaw sa atin at sa kanyang pagtingin sa atin, alam niya, nasa kasalanan tayo. Therefore, hindi maganda, hindi madali ang buhay. Alam niya yun, realize niya yun. Now, because sa knowledge yun, sa knowledge. Now, because of that knowledge, ipapasok niya yung kanyang kahabagan or mercy. Ano yun? Kailangan itong taong to, mabigyan ko ng tinapay. Ay, tinapay lang. Gusto kong bigyan siya ng kape. Kape, siguro mas preferred niya matamis ng bahagya. Ibibigay niya lahat ng pangangailangan niya. In the knowledge na tayo mismo hindi natin kaya na mag-produce ng mga ganon. So yung mercy, it moves God para gumawa ng bagay na maayos, maganda, kaaya-aya para sa bawat isa sa atin. Hindi lang yung awa. Ang tao pag naawa yun lang, awa lang. Di ba? Kaya ka pa, wala akong awa siguro. Sorry, pinaparusahan natin yung mas mabababa. Minsan, yung mga ganon, okay. Kasi ibang tao, di ba? Bully yung ibang tao. Okay? So, walang masyadong awa. Hindi natin makikita eh. Okay? Pero sabi ng iba, maawain pa rin daw. Pero iba yung awa pagdating kay God. Pagdating na lang, nireveal niya yun through His word. If He did not reveal, awa lang, mababaw masyado ang ating pagkinanlan kay God. Yung gracious, ano ba yung gracious? Ano ba yung gracious? O love na lang, love. Okay, love. Ikaw ba nabigyan ng tinapay sa kanya? O inabot lang niya?
Kinuha niya lang. Kung kay Jen yan, siguro mas maganda kay yung picture nung Last Supper. Sino ba kasama ni Jesus Christ ng Last Supper? Lahat, pati Judas, nandun eh. Diba? Ito love, ah. Love. Ano ang ginawa ng Panginoon kay Judas? Kumuha siya ng tinapay, sinubo niya kay Judas. Sinubo ba? O sinalaksak? Uy, kain! Sinubo niya. Diba? Ano sa tingin natin yung gano'n? Sinubo lang. Sinubuan siya. Kasi may theological din po na kaya nga gusto mong ipahiwatig yun. Parang naawa siya kahit masama ka. Dito pa rin ang pag-ibig ko sa iyo. Hindi awa. Love yun. Yung pinakain ni Judas, sinubuan ni Judas. Pinakain at sinubuan ni Jesus Christ si Judas. That means, of all the disciples na nasa harap niya, he loves Judas the most. Paano kung makakita siya na sana huwag mo nang gawin? Hindi, sabi nga niya, gawin mo kung ano yung marapat yung gawin. Yung dapat mong gawin mo na. Nagkamali nga yung mga disciples, siguro ang iniisip nito, bumili pa ng tinapay. Siguro bumili pa ng pagkain. Sa isip nung kasi si Judas ang tagaharap ng pera eh. Diba? Siguro nakita ni Jesus Christ, kulang. Biruin mo, tinapay lang, walang palaman. Sana bumili siya ng palaman, gano'n. Okay? Hindi po. Ang ipinapakita dito is so much love ni Jesus Christ, maski kay Judas. So nakita po natin, yung kung kanyang mga revelations na ganun, yung mga words na ginagamit para sa kanya, okay? Kung hindi natin makikita yung context, kung hindi natin makikita yung background, wala, mababaw lang tayo. Okay, ayan. Hindi naman Judas yung nagbigay sa'yo. Okay, yan. So, iba. Okay. Kaya talagang kailangan natin na humingi ng awa kay God, humingi ng pabor kay God for Him to reveal Himself. Okay? For Him to reveal Himself. Kasi anumang gawa mo, maski marami ka ng material, hindi mo rin makikita yung mga gusto ipa-reveal ni Lord sa bawat isa sa atin. Siya lang dapat ang may prerogative na magbigay. Kung hindi niya gagawin, mananatili tayo mangmang. Hindi natin alam. Nasa kadiliman tayo. Okay? Meron ba tayong gusto mong i-comment? Yan ba yung tawag na sa atin? Finito minantabas. Finito. Tama? Define it. Bigyan natin. Cannot understand. Cannot know. Yes. Okay. Kung pag-ibig yun ng mensahe ng pagsubo ni Kristo kay Judas, tinapay, sa makatwid si Judas, pwede pa kayong mapatawad si Kristo. Hindi Kung hindi lang niya mabuhay si Kristo. Hindi na. Nagmadali kasi siya, nagpakamatay siya. Hindi na. Kasi nasusulat na Nasusunod. talagang pa-impyerno. Kasi pag-ibig eh. Oo. Minsan, yan ang problema natin mga tao, minsan mas mabait pa tayo kaysa sa Diyos. Sinabi na, son of perdition, talagang yun, di ba, nung nananalangin siya kay Ama, nananalangin siya eh. I have taken care of them, okay, in His word, okay, please do take care of them, except yung isa, si Judas yun. Yun lang ang nawala talaga. Kasi nakasulat talaga. Kasi akala ko, nagmadali, kung hindi niya mabuhay, hindi siya natawag. Okay. Hindi pwedeng mangyari yung Mababago ang script. Bigla ko naalala. Sabi ng Panginoon, hawa ko ang script. Hawa ko ang script. Okay. And no one can change that script. No one can Kaya change nga the plan. script na. Ganda yan ha. Ayos na. Script. Ayos na. Kung talagang lalalanin,
Simulan tayo natin. Pag nag-move forward na tayo, kasi makikita po natin lahat ay naghahanap. Vatican check. Dahil sa script ng Vatican. Yes. Teka, pantay. 353. Okay, Monday, you cannot go out like that. Totoo. Kasi pag kilala ni Pedro si Moises at saka si Elias ito sa bundok eh. Paano yung nakilala yun? Diba? Kasi scripted na. Kaya usap ni Cristo, paano nakilala ni Pedro yun? Samantalang hindi pa siya pinapanganak, eh nandiyan yun. Tanungin ko na lang doon sa Descriptive pa yun. Psalms 139. No po. Ito yung mga omni ano ng Panginoon. But then there is one verse here. Verse 16. 139, verse 16. Verse 16. Oh, verse 16. sabi niya dito, your eyes saw my link and formed body. When the days ordained for me, they are written before one of them come to me. Ano sabi? Alam na ng Panginoon. Hindi pa man na tayo nag-exist. Alam na. Before. Kaya na, maski hindi pa tayo nag-exist, meron na talagang script. Meron na talagang mandate si God para sa bawat individual na narito sa mundo ibabaw. Lahat. Ang sabi is, your eyes saw my substance being yet unformed. And in your book, they were all written. Ano yung they were all written? Ano yung naisulat? The days fashioned for me, when as yet there was still none of them. Nakita natin, lahat ng naganap, nagaganap, at magaganap pa. Maliit man o malaki, significant man o hindi, lahat ay talaga po nakaplano. Ay kapag pagkasigatang ng plan, meron ka ba lusot? Wala, di ba? May magagawa ka pa ba para ma-improve ang sarili mo? Wala. Hindi ka makakaiwas. Kung yun ang plano ni God for you, that will be it. Okay? Ano ang pinakamaganda natin dapat gawin? Mag-fasting. Hindi, manalangin. Di ba si Haring Elijah, sabi sa kanya, Isaias, mamamatay ka na. Nanalangin siya, binigay sa ng Diyos, di ba, ng buhay. Talagang plus 15 pa talaga yun. Extension mo siya. Talagang 15 ang, talagang additional 15 pa talaga in the plan. Okay? Kasama sa kasama sa program, yung mananalangin siya. At doon din malalaman na for 15 years pa pala ang buhay niya. O, may extension siya. Oo. Okay? Kasi kaya, akala niya talagang wala na. Okay? Pero hindi niya alam ang plano ng Panginoon. Hindi, matagal pa yan. 15 years pa yan. Marami pang mapapasawa, marami pang pwedeng maging apo, marami pang pwedeng maganap sa buhay niya. Okay? Yun po. And even in Job, meron pong sinabi din si Job, ang buhay natin ay kumbaga parang nasa isang kahon. And no one can get out of that box. So this is God that we are talking about. Okay. Ang tanong dito is, so nalaman natin yun, ano ngayon para sa atin? Ano dapat ang makita ni God? Ano? Sige. Kaya kayo binigyan ng tinapay, hindi para manatili yung tinapay sa bibig. Okay? Para mabuhay tayo. Okay, magalaw tayo. So, Nabusalan na ng tinapay. hindi kasi gusto ko pong makita yung ginagawa ng marami. Kulang ng thankfulness kay God, ng gratitude kay God. Okay? Hindi masaya, hindi maligaya sa present status niya. Gusto niya umangat pa ng umangat. So gagawa siya ng kung ano-ano para sa isip niya ay makaangat siya. Okay? Kulang tayo ng tiwala kay God. Okay? Kulang
wala. Baka may mangyari, baka ganito, baka ganyan. Yung ganon. Okay. Yung iba, lalo na mga babae, Nagaling na rin. I still want to enhance my body. Okay. Hindi nila matanggap kung sino yung, kung ano sila. Okay. Sa bagay, mas kilalaki ngayon, may gano'n na rin. Gusto magpapogi rin eh. Nainggit dito. Guwapo. Eh, paano yung lalaki na gusto mong pagalitan? O yun nga, hindi sila satisfied sa binigay ng Panginoon. Kumain gusto mong papogi. Okay. Now remember, ang sabi dito, nasusulat na. Talagang nakadegree na, di ba? Yung mga gano'n, namumuhay sila sa disobedience, namumuhay sila sa ungratefulness, namumuhay sila dun sa I can do all things. Yun ang parating lang kanta. I did it my way. Okay? So dapat magkaroon po ng pagbabago sa atin. Having known this, na talaga palang nakatakda na lahat, may magpasalamat tayo. Okay? Yung iba, kulang ng bahagi ng katawan. So nagagalit sa Panginoon. Di ba? Hindi mo alam yung iba. Buo ang katawan, pero bulok yung nasa loob. Di ba? Yung iba, hindi makabili ng sapatos. Lalo ngayon magpapasukan, hindi makabili, kaya hindi papasok sa eskwela. Hindi niya nakita mayroong ibang tao, mga bata, na wala na rin pa. Mas okay pa siya, sapatos lang ang wala niya. See? But if we realize na si God, yun ang talagang itinilaga, I think we can thank Him. Doon natin makikita, mas marami pa pala tayong blessing kaysa sa iba. So dapat lang natin tanggapin with thanksgiving kung ano ang binigay ng Panginoon sa atin. Yung pastor, yung privilege na yung una ng mali. Mga magulang, pastor pa yata eh, no? Si Nick Puji. Ang patay na. Oo, namatay na. Walang paa, walang kamay. Pagka nagsalita, Kaya pa niyang nandirito lang, nasa mesa lang. Hindi na, social media. Fake news. Fake news. Sinig, nabasa ko eh. Sabi ko, pati ng plato, sinig ko meron. Isa naman social media ngayon. Oo, Nagulat ako, nagbabiyahe ko. Nakalagay, may sunog sa ano, may sunog sa kaloob. Which is alive and well. Oo, nabasa ko eh. I see. Kasi nung nakita ko yun, ang patay doon, sabi ko, Oo. sinig ko ngayon. False video ko. Thank you for bringing that up. Okay, nakita natin. Meron daw siyang cancer at namatay. Yo. Buhay mo pala. O, biruin mo yun. Kamay, walang Okay. paa. Walang paa, walang kamay. Pero grabe. At may asawa pa. May anak pa. May anak pa. Okay. Kung ano nasusulat, magaganap. O yun ang nasulat para sa kanya. Naganap. Okay. So, hindi negative kapag nakikita natin na may kakulangan tayo. Mayroong purpose ang Panginoon. Diba? Hindi ba yung isang may sakit sa Bible? Sino ba ang may kasalanan? Siya ba o yung magulang niya? Hindi makalakad yung lalaki? bulag. Bulag? O yung bulag? Yung bulag nga pala. Ano Sa Bible, wala daw. Ha? Wala daw. Alin? Wala daw may kasalanan. O kaya na. Wala nga. Para daw mapakita yung glory ng Diyos. Yes. So imagine mo, pinagsuffer ng Panginoon for several years Para ipakita yung para lang para lang magpasikat ng Diyos. kaluwalhatian ng Diyos. Maipakita niya ang kanyang kapangyarihan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? So, nasusulat. Kailangan matanggap na rin natin itong mga ganito. Pero yung iba sinasabi, may mula na tayong kasalanan. Diyan sa one day ngayon, wala naman. Di ba? Sabi ng Diyos. Wala. nagkasala. Hindi na. Yung kasalanan ng magulang, hindi pwede Oo, sabi ibigay sa nila, anak. Okay? Ang naano ho sa atin, na-transfer sa atin, yung kahinaan natin, Mama na yung pagiging makasalanan natin. Okay, yung ang ano. Okay, so, sa ating pong topic na ito, ng knowability of God,
Hindi naman po imposible na makilala natin ang Panginoon. Hindi po imposible. Makikilala natin siya using the scriptures, the Bible, and then nasa yung Holy Spirit. Okay? So, makikilala din natin siya. Pero ang tiyak ay ito. Ang pagkilanlan natin sa Kanya, galing din sa Kanya, at merong kapakinabangan sa atin yung ibinigay niyang pagpapakilala sa atin. Okay? In our study, natandaan niyo po ba? Ang atin pong ilan sa mga presuppositions, okay, whenever we study, is that there is God, nag-exist ang God. Okay? Kasi meron nag-claim, nag-usap din ang Panginoon sa mga Buddhists, dun sa kanilang holy books. So hindi po Bible lang, dito lang natin makikilala ang kanyang mga revelations. Okay? So ito, yung Bible, lalo na po yung original, yung po ang revelations ng Panginoon, at wala nang iba pa. Wala na. Huwag po kayong tatayo sa pulpit. Okay, magtuturo. Nangusap sa akin ang Panginoon. May mga ganun eh. Okay? Ay may pagka nangusap ang Panginoon sa iyo, yun yung volume 2 ng Bible. Book 67. Part 2. Ay panibagong volume po. Sulat mo na lahat. 66. Okay? So, aral, prayerfully, mag-aral po tayo ng tama ang ating mindset. Okay? At tama rin ang ating po attitude sa pag-aaral. Okay? At sa pag-aaral po natin ito, we do not study to gain more knowledge. Okay? But rather we study to change our lives. Change our lives in accordance with what was revealed. Okay? Yung iba kasi, lumala nung nag-aral ng Bible eh. Nung nag-aral na, lumala. Mas yumabang. Oh, pero, so mali po yun. Mali. Okay? Diba, nakatapos ng Bachelor of Theology, yabang na mag-basta eh. Okay? Lalo na pag nag-doktor. Diba? So, hindi po ganun. Okay. Personally, mag-aaral pa ba ako nung mag-meet tayo sa Quezon City? Yan na. Mag-aaral pa. Dalawa po yung aking doctorate. Pero never po ako nagpatawag ng doctor or what. Hindi ko in-impose. Pati yung sa church. O tawagin niyo ako, reverend ako, doctor ako. Ay, naku, hindi po. Tawag niyo lang sa akin, bro. Yun na lang. Okay. Ang dapat lang na tumanggap ng mga ganong pagtataas, God. Never ang tao. Okay? Meron po ba tayong comments? May sakit po yun eh. So, may sakit. Ano sakit po yun? Entitleitis. 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 Grabe. Si hindi ko ba banggitin ang pangalan, pero tatawagin ko muna siya sa General Velasco. So meron kami mga sa PNP kasi merong doon eh, Speakers Bureau. So ang daming mga buyer force. Okay, so Region 3 ako noon. So nag-ipon ako ng mga pastor. Eh nung i-organize na formal, si General Velasco nga ang General, paano mo namin kayo i-introduce? Binigay agad papel. Siguro 5 pages yun. Lahat ng accomplishment. Sabi nung kasama ko, Pastor, basahin mo lahat. Bakit? Siya doon mahaba ito. Eh, yan ang gusto niyo. Entitleitis. Baka yun ang master. Ano yun?
naman po tayo sa Mobility. Knowability, opo. Mobility plan. Nandito na po tayo sa Sino? that is comprehensive. Yan. Yep. Okay. Ito po na po kasi Okay. Sinisynthesize ko na lang po yung iba, hindi ko na masyadong tinitake. So, nandito na po tayo Yes, sa opo. Kasi dyan po kasi Hindi, okay lang po. Ako nga po ang hihingi din ng pasensya. Ginagawa ko po yung ano natin, yung syllabus. Okay? Yung medyo matanda na, dati ko lang naituturo yung mga dati kong na syllabus. Nawala na lahat. Okay? So, ginagawa ko po ulit ng panibago. Okay? Sorry ha, hihingi ako ng forgiveness. Okay? So anyway, tama po siya, nandun po tayo sa ganon na discuss natin ang knowability of God. Pero sinasabi ko na, ang hirap na talagang makapasok tayo sa talagang full knowledge of God. Okay? Kung ano lang ang i-reveal niya, yun lang po ang ating pumina. Kung ano lang ang in-inform sa atin, o binigay niya sa atin, yun lang talaga ang malalaman natin. Malilimit lang po tayo naman. Okay? Malilimit in a sense na that's all that we need kung ano yung i-reveal niya. Yung hindi natin kailangan, hindi niya na kailangan i-reveal pa. So we will be jumping from that